Isang mapagpalang gabi sa ating lahat at sa mapagpalang umaga sa ibang bansa at magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo upang maragdagan ng kaalaman tungkol sa mga aral ng Diyos. Marahil po ay ang iba sa inyo ay magre-reject o hindi po sasang-ayon. Yan po ay nirerespeto po namin bilang pakikipagkapwa at pag-ibig sa tao o kapwa-tao natin, ay patuloy po kaming rerespeto po anuman ang paniniwala o reliyon. Subalit kami po dito ay magbabahagi ng kaalaman. Nasa inyo na lang po ang pagpapasya. Ngayon po ay patuloy pa rin po tayong magkaibigan at tayo pa rin po ay masaya po sa ating ginagawang paghahanap buhay o kaya pakikipagkapwa-tao. Wala pong personal na layunin na masama at hindi po sa layuning manugat ng damdamin ng sinuman. Tayo po ay maragdagan lang ng kaalaman, magbahagi ng mga karunungan galing sa Diyos. Timbangin na lang natin at alamin na lang po natin para sa ganun hindi po tayo maligaw. Kaya ano man ang paniniwala ay nasa inyo po yan. Mahal pa rin po namin kayo sapagkat marami pong mga scholar ng Biblia ngayon. Marami pong mga nakapag-aral ng mga Biblia, iba't iba pong paaralan. Ang kanila pong mga karunungan ay atin pong aalamin. Hindi para sila ay sugatan ng damdamin. Hindi rin para sila po ay siraan. Kundi magbukas lang tayo ng idea o kaalaman. Ngayon po, ano po ba yung malimit na pinagtatalunan ng mga scholar at ng mga iba't ibang paniniwala at iba't ibang reliyon na nakatatag sa mundo? Iyan po ang isang talata ay ang Hebreo 1:8. Mabuti po ay basahin natin. Ang gamit ko lang po kasi ngayon ay Android cellphone, pero may download po akong apps ng Bible. Pwede rin po na basahin nyo po sa inyong Bible na books o kaya sa cellphone ay pwede po. Basahin po natin yung Hebreo 1:8 para po sa ating kaunawaan at maliwanagan po tayo. 8. Ito po. Sa Tagalog muna po, ayan po para maliwanag. Ayan. Okay, basa. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong karir. Batay po dito sa Biblia na aking binasa, ang pagkaunawa po nila dito, nagsalita daw po dito ay ang Diyos mismo. At ang sinasabi tungkol sa anak, ang kanyang trono, O Diyos, binanggit daw po ay Diyos, ang anak daw po na tinutukoy ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagkaroon sila ng kahulugan sa kanilang isipan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Bakit po natin ito ay pag-aaralan? Hindi po sa layuning durugin o siraan ng inyong paniniwala, kundi iwangis natin. Katulad nga po ng sinabi ni Apostol Pablo, na iwawangis yung mga bagay na spiritual para po maliwanagan po tayo. Kaya para maunawaan po natin, ano po ba yung salin po sa Jerusalem Bible po, sa English po yun, ang iyong trono o thy throne is your God. Sa Greek, kung mga nag-aral po ng mga lingwaheng Greek, ay presdeton, hion, hotronos, so hoteos. Yung hotronos, so hoteos, ang iyong luklukan ay ang Diyos. Bakit po natin natitiyak na tama ang salin na yun? Sapagkat mamaya sasagutin po natin yan. Unahin lang muna natin, napakarami po kasing mga scholar ng Biblia, mga komentarista ng Biblia. Subalit kapag ka ating pong uunawain, hindi ko po sinasabing mali po sila, hindi ko rin po sinasabing tama sila, kundi ang Panginoong Diyos ang magsasabi at ang salita niya. Kaya para hindi tayo maligaw ng sino mang, ay ang Diyos mismo
o ang salita niya? Bakit po natin natitiyak na tama yung salin na Jerusalem Bible at yung sa Greek na Prestiton Hion Hotronos Sohotios? Sapagkat ito po ang ebidensya, Biblia pa rin. Colosas 3:1. Ganito po ang ating mababasa. Si Apostol Pablo pa rin po ang sumulat. Basahin po natin. Colosas 3:1. Yan po, 3. Baka sabihin nyo po kasi gawa-gawa lang. Ayan, pasa natin. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaliwa-liwanag. Ang nakaupo po sa kanan ng Diyos, right hand ng Diyos, ay ang ating Panginoong Kristo. Sa makatuwid ang kanyang trono ay ang Panginoong Diyos. Nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Ito po ay sinasabi ng mga banal na kasulatan. Kaya maliwanag po na ang Panginoong Diyos ang luklukan ng ating Panginoong Kristo o yung anak. Bakit po maliwanag? Hindi po natin sinisiraan ang ibang reliyon, kundi itinutuwid po sila ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng Biblia. Ngayon naman po, pakinggan naman natin ang ating Panginoong Diyos, sapagkat kung tinawag nga naman na anak na Diyos din, sasalungat sa sinabi ng Diyos. Ano po ba yung sinabi ng Diyos sa Biblia? Pakinggan natin sa Isaias 44:6. Ay ganito po ang ating mababasa. Kasi sasalungat sa pahayag ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, ikaw ay anak, ay Diyos din, at ako ay lalabag po sa pahayag ng Diyos, magiging kontradisyon o magiging sinungaling ng Diyos. Hindi naman pwedeng ganun. O kaya nga, itinutuwid tayo ng Diyos, iniwawangis. Kaya meron pong pahayag siya na maliwanag. Ito po. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel at kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Maliwanag po sa Isaias 44:6. Wala pong nakikilala na ibang Diyos ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung tatawagin niya na may Diyos pa yung anak, lalabag po sa pahayag niya na may Diyos pa siyang kinikilala. Ang sabi, wala at liban sa akin ay wala ng Diyos. Maliwanag po Hindi po sariling salita, hindi rin sariling knowledge, kundi galing sa Diyos. Bibig mismo ito ng Diyos. Kung yung presidente nga, pinapakinggan natin, yung mga tao ng gobyerno, ginagalang natin yung kanilang salita, sapagkat sila po ay nanunungkulan mataas kaysa sa atin. Subalit kapag ang Diyos na mismo nagsalita, mas lalong pakinggan natin. Bakit? Siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari ng buhay, maging yung presidente ng Amerika, maging yung presidente ng Pilipinas o iba-ibang bansa. Kaya itong sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Diyos na wala siyang nakikilala iba, ay katunayan po na iisa lang ang Diyos. Kaya tanungin natin yung anak na sinasabi nilang Diyos sa Hebreo. Sino ba ang pinakilala niyang tunay na Diyos? Yung sarili niya? Pakinggan natin. Ito, maliwanag po ito. Sa Juan 17:1 hanggang 3 ay ganito ang ating mababasa. 17:1 hanggang 3 ay ganito po. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na
iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinuko sa makatwid bagay si Jesucristo. Maliwanag po. Ayan po. Ano po ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit dapat natin siyang pakinggan? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang tagapagligtas. Siya po ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya po ang sinugo ng Diyos para matubos tayo at maging banal po tayo. Kaya maliwanag po na sinabi niya kung sino ang tunay na Diyos. Yun ang Ama. Hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili na dalawa sila na Diyos. Hindi rin pinakilala na tatlo sila at hindi rin pinakilala na marami. Kundi iisa lang. Sino yun? Yung Ama na kanyang luluklukan o sa kanyang nasa kanan ng Diyos. Kaya kung may mga scholar man, hindi ko nababanggitin yung pangalan at may mga gumagawa na ng mga video, pinapakita pa nila yung mga scholar. Ito lang sapat na. Sino paniniwalaan? Yung salita ng Diyos o sila na komentarista? Pero hindi natin sinasabing mali. Pakinggan din natin sila. Pero huwag sanang mahulog sa maling paniniwala, kundi kasang-ayon sa mga salita ng Diyos. Kaya ang tinuturo po kung sino ang tunay na Diyos, yun ang Ama na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sinugo niya yung kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga tanongin natin ang Panginoong Jesucristo, pinakilala ba ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili na tunay na Diyos? Wala pong mababasa. Tanong, ipinakilala ba ng Diyos na siya ay Diyos? Pinakilala niya ba? Ang sabi ng Diyos ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Alam na alam niya ng mga nagbabasa ng Biblia. Kaya ating pang alamin, mga kaibigan, may iniwan tayong tanong kaganina at alam ko nasagot na natin. Bakit? Sinabi na ng Panginoong Diyos, walang iba liban sa Kanya, na siya ang Diyos mula pa ng walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo, ipinakilala niya, Ama, ikaw ang makilala nila na isang tunay na Diyos. Hindi sinabi na nagkatawang tao ng Diyos. Wala pong ganun na sinasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao at siya po ay tumahan sa gitna natin. Wala pong ganun. Bakit? Sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang Ama ang tunay na Diyos, na walang iba liban sa Kanya. Kung ang Diyos mismo pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ang tunay na Diyos, kung ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, dapat pinakilala niya ang kanyang sarili, pero wala po tayong mababasa ganun. Kaya liwanagan natin ang isipan natin para hindi po tayo madaya ng sino man. Ginagalang natin lahat ng paniniwala ng sino man at salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Nawa makaragdagan kayo ng kaalaman at sana po bahagi po ako sa inyo at wala pong sinisiraan na sino man, kundi inaalam natin kung ano po ang katotohanan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.